Hello. Kumusta? May adlaw ka tanan makigsunan ng mga kasampya. So here we go again, boy America Duterte loyalist magaingon nga. Kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapoy og kaluya, ang imong mga pulong mo'y magadasig sa pagtindog. So mga kasampya, kung saan man kayo sa mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ang inyong buong pamilya, mabuhay po tayong lahat. God bless po. So time check, it is now 2:43 in the morning, 7th of December 2024. Sabado na po dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampi, ano ba pwede natin pag-uusapan ngayon? So alam naman natin lahat ng mga kaganapan, mga pangyayari dyan sa Pilipinas. Ang lahat ng mga ito ay kumpas ng administrasyon para pabagsakin ang mga Duterte, kasi yan yung demolition job, di ba? So ano lang tayo, di ba? Maraming mga kaganapan dyan, maraming pangyayari. At alam naman natin na yung Iglesia ni Cristo ay may gagawing malaking pagtitipon-tipon, yung peaceful rally na silang ayunan yung sinabi ni Bongbong Marcos na wag nang ipa-impeach si Sara kasi hindi naman nakakatulong sa mga Pilipino, kasi papatapos na yung termino niya, wala pa silang nagagawang mga big ticket projects. Wala talaga, hindi na sila magagawa niyan. Sinabi po niya unimportant lang si Inday Sara, ganun. So ngayon patuloy pa rin yung diyan sa yung mga pinapiled na nila, may iba-ibang grupo na nagfile ng impeachment complaint, pero parehas lang yung mga nila, yung mga pinapile, parehas lang. So ito naman si Kilay Escudero, tinitwist niya yung alam naman natin na sumang-ayon yung Iglesia ni Cristo about sa sinabi ni Mark McCoy Jr., ni Marcos Jr. is either totoo or hindi, pero taliwas twisted yung ni Chis Escudero na sumang-ayon siya sa ang Iglesia ni Cristo sa mga sa sinabi ni McCoy Jr. Oo nga, pero sino ba ang ipa-impeach nila, di ba? Si Inday Sara, ganun, di ba? So wala, kumbaga lang ito, parang kasi si McCoy Jr. parang nagpupuncho Pilato naghugas kamay. So pakinggan natin. Sir, yung Iglesia ni Cristo, magsasagawa daw ng malakihang rally para harangin ang impeachment case against Bibi Sara. In support daw ito, so naging panawagan ng Pangulo. Ewan ko kung pareho yung napanood mo sa napanood ko, pero ang sabi ng Iglesia ni Cristo, susuportahan nila ang posisyon ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment. Pero, Malaki ang pagkakaiba nun kung inuna mo na yung pangalawa kaysa sa una. So kung hindi siya sumang-ayon sa impeachment, sino ngayon ang nagpa-impeach? Di ba? Ang alam naman natin, yung mga crocodile pumunta sa Malacanang, naghugas kamay pa si nagpuncho Pilato pa si McCoy. Wag na magsinungaling, kasama siya dyan so, in support yata dun, sir, magsasagawa sila ng malakihang Bilang pagsuporta nga sa posisyon ni Pangulong BBM, walang sinabing pagsuporta, kung tama ang pagkakapanood ko, kaugnay sa sino mang binabalakang. So sumuporta pa ngayon ang mga Iglesia ni Cristo kay BBM. Kalukuhan talaga itong pinagsasabi ni Boy Waiter. Mali ko na lang ako mag-iba yung napanood natin, ganun makapareho. Pero sir, ito nga in support nga dun sa panawagan ni Presidente na kontra na magkaroon ng impeachment. Pero hindi naman ito pagsuporta ng INC kay Bibi Sara. Hindi para sa akin na magsalita para sa kanila. Ini-interpret ko lamang yung kanilang sinabi base sa kanilang ginamit na ito'y pagsuporta sa posisyon at pananaw ni Pangulong Marcos na hindi Niloloko talaga tayo ng mga politiko ngayon. Magaling talaga mang-twist ng Marahil patunay na ayaw nila, tulad ng maraming Pilipino, na magkawatak-watak tayo kung kailan maganda na sana ang takbo ng ating bansa. At marahil posisyon ito na hindi dapat matiktahan ng isa, dalawa o tatlong tao kahit pinuno pa natin sila na magkahiwa-hiwalay at magkawatak-watak tayo. Obligasyon ng bawat Pilipino tiyakin at hanapin yung nag-iisang wala to si Chis Escudero, mga kasampiyak. Walang prinsipyo to Kaya ngayon bumaba yung bumaba yung pagkatao niya Bilang kayo yung Senate President na magkakaroon ng Kaya impeachment. binastos lang siya ng binastos niya May concern ka ba? ni Tarsier Wala pa yung magiging trabaho niyo bilang kayong Presidente na May nagsabi nga sa akin, kung matutuloy yan, grabe, 3 oras kung papanoorin yan. Sabi ko, ikaw nga manonood lang, kami uupo doon. So wala talaga. So itong mga pangyayari ngayon, kung matuloy itong trial ni Inday Sara, baka ang magiging council defense counsel dyan ni Inday Sara, baka si Tatay Digong at si Sal Panilo, kasi sigurado dyan, di ba, former prosecutor yan si Tatay Digong. So baka yun yung head counsel niya, or basta kasama talaga yan si Tatay Digong,
baka pupunta yan dyan. So magkaalaman talaga yan, kasi ito si Sal Panilo, ano talaga to eh, magaling na abogado to eh, magaling talaga na ano to eh. So dyan magkaalaman talaga sino yung mga abogado dyan sa sa Quadcom din na dito si Luis Tor siguro, si Akop, di ba ganun sila. So dyan magkaalaman, mag-showdown talaga yan, kasi ito ay talaga eh, kung baga showdown of the century talaga to eh. So dyan natin makikita kung sinong magaling na magaling na mga abogado, magaling na pero ang problema lang hindi nakakabuti sa bansa ito, mga nangyayari ngayon, kasi wala na silang ginagawa, walang mga proyekto ganun. Ang taong bayan yung kawawa. Sabi ni Tatay Di ko nga, nag-hemorrhage ng bansa natin. Wala na talaga. Itong, di ba, sinabi naghanap sila ng mag-sign para may fast track itong impeachment Inday Sara para rekta na sa Senado. So alam naman natin diyan na yung big three talaga diyan sa Senado, na kasi si Inday Sara 8 lang yung kailangan niya para mag-upos, para hindi maipasa tong niya impeachment. Sa kabila naman, at least 16 sa Senado kailangan nila, 106 sa lower house, sa lower chamber. O makakuha sila talaga diyan ng big numbers diyan. Given naman yan, kasi si Romualdez yung daming talaga takot sa kanya eh, naghihimod, daming bayaran dyan. Dito sa Senado mahirapan sila dyan makakuha ng 8 na mag-upos, maliban lang kung sino bang mabayaran dyan. Pero di natin alam, basta yung 3 talaga na mag-upos dyan, Bato, Ruben Padilla, Bungo, kay Inday Sara talaga ng sure ball. Sa kabila naman na sure ball sa kanila, Hontiveros, yan si Boy Kilay, Chiska, Escudero, yan. Yan, sure ball yan. Yung dalawa dyan. So, yung iba dyan, titingnan natin. Pero, kawawa talaga itong bayan. Trial by, talaga to, malaking to. Trial of the century ito. So, makikita natin kung yung mga, dyan. Kasi aabangan ito ng taong bayan. So sa Bisaya pa makita niyo yung katag din kung sinong magaling na abogado. Sa tingin ko talaga pupunta si Tatay Digong diyan, sila Sal Panilo. Sila yung didipinsa talaga yan kay Inday Sara. So mga kasampiang, hanggang dito lang muna. At lagi tayong magmasid, lagi tayong magdadasal sa Poong May Kapal, kasi itong bansa natin wala talaga itong talaga politics. Hirap. God bless po.